Di ba? Eh, ang balita ho, kahapon mga kababayan, may nadagdag na naman pong mga sako na nakita eh, na nakuha, na nahukay ho eh, sa ilalim, nasisid. Oh, pagka ho yung mga buto, naku po, mga bossing, oh, mas lalong titibay yung paniniwala ng sambayan ng Pilipino kay alias Totoy. Kinumpirma rin ng DOJ na nagsimula ng mga otoridad ng mga alat ng DNA sa mga pamilya ng missing sabongeros. Kung hindi man tumugma ang DNA test sa mga butong na-recover sa mga nawawalang sabongero, sabi ng DOJ, may mauungkat na namang bagong kaso na dapat aksyonan. Sandali. Kasi sinasabi ho ni alias ni alias Totoy, mga kababayan, na hindi lang po mga sabongero yung mga itinapon doon. Diba? Kung sakali man buto ng tao yan tapos hindi tugma yung mga buto na yon doon sa mga sabongeros, baka tumugma doon sa mga drug lord na sinasabi niya itinapon din daw ho doon. Diba? Baka tumugma po doon sa mga may kalaban sa negosyo at ipinaligpit yung kalaban sa negosyo at doon itinapon sa Taal Lake. Baka doon tumugma yung ibang mga buto na yon. 'Di ba? Hindi po hindi po nang punta sa Taal ang mga kumain ng baby o baka. Ano daw? Sabi ni Lily None, hindi po nang punta sa Taal ang mga kumain ng baby o baka. Ano daw? Umaasa ang DOJ na sa magpapatuloy na pagsisid sa Taal, makukuha pa sila ng karagdagang impormasyon na makatutulong sa paghahanap ng mga nawawalang sabongero. Sabi nga, nung mga taga Batangas noon pa ginagawang tapunan ng bangkay, iyang Taal. Sabi ni Arturo Villesa, mangyayari po yun, Boss Mark. Pero, doon sa topic kanina kay Gongdi. O eto pa ho, mga bossing. O dyan din sa mga nawawalang sabongero. Ngayon kanina si Calamba City Councilor Arvin Manguiat, yung bagong witness na lumulutang dito sa missing sabongeros case. At ang pinakabago niyang revelation o pasabog ay yung alleged link ng mga sangkot na pulis sa drug war operations. Ako po, yung mga sangkot na pulis sa drug war operation, kumbaga sinasabi, sangkot din dito sa mga nawawalang sabongero. Ulitin nga natin. Susigo muli natin nakapanayam kanina si Calamba City Councilor Arvin Manguiat, yung bagong witness na lumulutang dito sa missing sabongeros case. At ang pinakabago niyang revelation o pasabog ay yung alleged link ng mga sangkot na pulis sa drug war operations. Mula sa pagdukot at pagpatay sa mga missing sabongero, parehong grupo umano ng mga pulis ang sangkot sa ilang extrajudicial killings noong Opo. Ibig sabihin, yung mga pulis na sangkot doon sa sabongero, sangkot din sa EJK ng dating Pangulong Duterte. Tingin ko ho, mga kababayan, kung yung mga buto ho na nakikita kung yung mga buto ho, yung mga sako na nakikita ngayon, baka magkalituhan na. Baka madami pa doon sa ini-expect. Bukod sa mga drug lord, bukod doon sa mga sabongero, baka may mga iba pa talaga. At mukhang totoo yung sinasabi ng mga taga Batangas daw, natapunan talaga ng patay. ang kasagsagan ng madugong war on drugs. Marami sa kanila, intelligence officers. Yan ang kinumpirma ng bagong lumulutang na witness sa kaso ng mga missing sabongero, si Calamba City Councilor Arvin Manguiat, ang dating kapitan na siyang inambush at tinangkang patayin umano ng bilyonaryo at gambling tycoon na si Atong Ang. Atong Ang na naman ang sinasabi. Tapos mapagkamalang sangkot sa panchochope. Intel operatives. Sila yung mga nasa Intel. Sila yung nanguhuli sa gambling, sa drugs. Ayan, sila yung gumaganap na mga pinag-uutos sa kanila, yung mga ino-operate nila. Like, yung mga ambush na yan. Di ba nung panahon na yan, parang legal ang pagpatay sa drug pusher. Ayan, sila yan. Ako Tapos sasabihin ng mga DDS, tahimik daw po. No, nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Pero ang sinasabi na to, nung panahon na yun, parang legal ang pagpatay. Yan yung magawa na yun. So, sabihin natin sir, yung ginagawa ng mga operatiba na ito, kumbaga hindi siya entirely legal. Medyo off the record yung ginagawa.
Mas maraming off the record. Dating master agent ng isabong operation si Manggiyat. Kwento niya, mismong ang whistleblower na si Dondon Patidongan ang kumontak sa kanya para ipaalam na ang kanyang dating boss, ang mastermind sa tangkang pagpatay sa kanya noong 2021. Nag-usap kami. Sa buong akala ko, pag-uusapan lang namin yung mga sabungan niya dito sa Laguna. Kasi may mga sabungan siya dito. Akala ko yun ang i-offer niyang business. Nagulat na lang ako nung tanongin niya ako kung may suspect na raw ba ako dun sa mga umambo sa akin. Sabi ko meron. Sabi ko nga mga pulis. Sabi ko oo, mga pulis. Sabi niya, alam mo ba kung sino mastermind? Sabi ko yun ang hindi ko alam. Yan, sinabi niya sa akin na si Boss AA daw ang nagpaambo sa akin. So nagulat ako. Sabi ko sa kanya, sigurado ka pare, anong kasalanan ko? Yun agad ang una kong tinanong sa kanya, anong Napagbintangan siguro na Chope din. kasalanan ko? Ba't ako'y pa-ambush? Paglalahad ni Manggiyat, bigla umano siyang nasama sa High Valley Targets noong 2021. Ito yung listahan ng mga personalidad na sangkot umano sa illegal na droga. Depensa niya, wala siyang kinalaman dito at pauna nang natanggal ang kanyang pangalan sa listahan. Mukhang nagtutugma, no? Yung mga pulis na sinasabi, di umano, nasangkot dyan sa mga sabungero, yun din ang mga pulis na sangkot din sa AJK. Sabi ni Gracious Grace, sino naman yan? Bro, CA. Di ba si Ramon Revilla, si Pepeng Agimat? Tuloy. Kaya laking gulat niya nang malamang muli pala itong ibinalik isang araw matapos maganap ang pag-ambush sa kanya. And then after nung ambush sa akin, tinawagan ako ng opisyal na tumulong sa akin para matanggal yung pangalan ko sa HBT. Tinanong niya ako, ano nangyari? Sabi ko, sir, eto na-ambush. Sino daw suspect ko? Sabi ko, yung mga dati pa rin, sir. O, di ba wala na naman yung pangalan mo sa HBT? Sabi ko, oo ka, sir. So, ginawa niya, binerify niya ulit. So, nung day na ma-ambush ako, kinabukasan, ibinalik yung pangalan ko sa HBT. Ani Manggiyat, hindi umano pumasok sa kanyang isip na si Ang ang nasa likod ng ambush sa kanya. Kaya nagulat umano siya sa inilahad ni Patidongan. At tinanong niya ako kung sino yung mga suspect ko. So sinabi ko mga pulis. Sabi niya sino. So sinabi ko isa-isa sa kanya. At then sinabi niya, oh, tama, yan nga yung mga mambo sa'yo. Yan din yung mga nakakausap niya tungkol sa mga nawawalang magsasabong. Una nang inilahad ni Justice Secretary Boying Remulla sa Billionaire News Channel na intertwined ang missing sabongeros sa mga patayang naganap noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe, ano? Ang dami pa nating malalaman dito, mga kababayan. Hindi lang ho ito, kumbaga, matatapos ng ganyan-ganyan. Mukhang madaming twist eh. Madami pa tayong maririnig na balita po na ikagugulat ho natin, mga bossing. Kinumpirma ni Manggiyat sa news team na kilala niya ang karamihan sa mga pulis na kasalukuyang nasa restrictive custody ng PNP. Pero daragdagan pa raw niya ito ng 3 sarhento at 1 police colonel, oras na magsampa siya ng kanyang official complaint sa NAPOLCOM sa susunod na linggo. At ayan ho, padami ng padami yung nasasangkot at padami ng padami yung mga binibigay na pangalan.